Good morning! Ngayong araw pala ay gagawa ako ng Vietnamese spring roll at nagpe-prepare na tayo ng ingredients natin. Nag-aaway yung mag-ina kasi may exam yung alaga ko. Oh no! Totoo nga ang kasabihan. Hindi mo makikita ang loob kapag hindi mo binuksan. Ginayat ko pala ang carrots ng pahaba at cucumber, kahit yung avocado, pero konti lang yung avocado. At mayroon din pala tayong lettuce. Ayan, kumuha na ako ng water at ating inilagay na ang rice paper sa maligamgam na water. So, gumagawa na ako dyan. Iniisa-isa ko na yan na ilagay sa rice paper at ating i-fold. Malinis yung aking kamay, naghugas na ako dyan at mahirap na gumawa ng may gloves. Nga pala, nagustuhan din pala ito ni Senyor at nung alaga ko. Sa alaga ko lang dapat ito ay mayroong natira. So, ibinigay ko kay Senyor at nagustuhan niya. So, ngayong araw nga ay ako ay gagawa ulit para sa kanyang baon sa office. Medyo mahirap nga pala itong gawin at hindi siya ganun kadali kasi napaka-maselan yung rice paper. Kaya ayan, paulit-ulit ko siyang inaayos. Hindi actually perfect siya, pero okay na rin. At last, nakagawa nga tayo ng isa. Maliit lang yung rice paper ko, kaya medyo mahirap kapag marami kang ilalagay na vegetables. Nagustuhan din nga pala ito ng aking senyora. Itong rice paper ay napakadali lang dapat ibabat. Hindi siya pwedeng aabot ng 1 minuto at mapupunit siya. Kaya kapag inilagay nyo sa tubig at lumubog na yan, okay nyo na yung tanggalin at pwede nang lagyan ng vegetables. Punta naman tayo sa soy sauce nito. Isa lang yung aking gagamitin na soy sauce, yung peanut sauce, at tayo ay mag-grind nga ng 1 butil ng bawang dyan. Optional itong garlic kung ayaw nyo at dahil nga sa amoy ay okay lang naman na wala. Peanut butter, any kind, any brand ng peanut butter ay pwede. Honey at hoisin sauce. Ayan, mabibili yan sa Chinese or anywhere na meron siya, at saka tubig. Naglagay ako dito ng 2 kutsarang peanut butter. At naglagay tayo ng 4 na kutsarang tubig. Gumamit tayo ng whisk or anything na pwede, tinidor kung wala tayong whisk. Ayan, haluin natin at nang makuha natin yung consistency nung lapot ng peanut butter ay okay na yan. Naglagay ako ng 2 kutsaritang honey at saka hoisin sauce. Naglagay din ako ng soy sauce dito para mabalance yung tamis at saka yung alat. Kapag okay na ang lasa, ready na itong iserve natin. Bago natin iserve kay amo, tikman natin kung ano ang lasa ng ating sauce. Ang magdadala doon ay ang sauce. At nagustuhan nga pala yan ng amo ko. Nagustuhan nga din yan ng alaga ko. Kaya ito na ang finished product. Thank you so much. God bless.